Ngayon, Carlo, very controversial itong kaso perjury. In fact, recently lang, nag-file si Senator Jingo Estrada ng perjury case laban sa mga, mga DPWH yata yun, na mga resource person doon sa Senado. Nung nagsalita, tadawit yung pangalan niya, nag-file si Senator Jingo Estrada ng perjury. So ano yung perjury? Basic in perjury, honesty is the best policy. Ibig sabihin ng honesty, magsabi ka ng pawang katotohanan lamang. Walang dagdag, walang kulang. O hindi, pawang katotohanan lamang. Yun ang ibig sabihin ng perjury. Kasi basic in perjury is honesty. Kailangan magsabi ka ng totoo. So what do you mean by perjury? Perjury in law, Carlo, very basic. It is a willful and deliberate. Willful, ibig sabihin, intentional mo talaga naman sinungaling. Willful and deliberate acts or omission of material matters. Kailangan acts, may nagsabi ka ng totoo o nagsabi ka ng pagsisinungaling or may tinakpan ka na katotohanan. So, willful and deliberate acts or omission. From the word omission, may tinakpan ka na katotohanan of a material matter. Under oath, okay? Under oath, by making false statement. Gumawa ka ng false statement under oath before a competent officer authorized to administer oath. So who are those officers authorized to administer oath? Notary public. Yun, notary public. Mga judge, yung fiscal, prosecutors. So pag nag-oath ka doon sa prosecutors, nag-oath ka doon sa notary public, yung papel mo na pinirmahan mo, naka-notarize yun sa notary public, tapos may tinakpan ka na katotohanan or pagsisinungaling yung sinabihan mo doon, ang pagsasabi mo doon, perjury. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka under oath through your affidavit. And it must be willful, it must be deliberate. Hindi lang only acts, ha? Kasi acts, nagsasabi ka ng pagsisinungaling. Acts of falsity ang tawag doon. But may tinatawag din omission of falsity. What do you mean by omission of falsity? Hindi ka nagsasabi ng totoo. May tinakpan ka na katotohanan. Hindi ka nagsisinungaling na statement of pagsisinungaling. Kung hindi, may tinakpan ka na katotohanan. Ibig sabihin, yung sinasabi mo sa affidavit, twisted, edited, binago mo ang concept or concept ng affidavit mo, yun ang tinatawag na perjury. So, clarify ko lang, Kuya Mark, iyon po yung mga elements ng perjury. Definition pa lang yun. Okay. Definition pa lang yun. Definition pa lang yun. Ang elemento ng perjury, marami yun. Number 1, willful and deliberate acts or omission of a material matter. Yun ang number 1 requirement. Willful and deliberate acts. Acts, nagsalita ka ng pagsisinungaling. Omission, may tinatago ka na pagsisinungaling. Of a material matter. By making statement of falsehood. Okay, nagsasalita ka ng pagsisinungaling. Third, kailangan under oath. Under oath yan, sa notary public or sa fiscal, under oath. Then, it must be, yung tinatago mo, yung sinasabi mo na pagsisinungaling, material matters. Yun yan. And it should be before a notary public or any officers authorized to administer oath. So, yun ang mga elemento ng tinatawag na perjury. Pero nabanggit niyo po, Kuya Mark, kanina, yung material matter. Ano ba itong tinatawag na material matter? Kung magsisinungaling ka, kung nagsasabi ka ng pagsisinungaling or may tinatago ka or may tinakpan ka na isang facts na totoo, yun tinatawag na material matters. Kasi ang material matters, it affects the outcome or the merits of the case. Kung nagsabi ka ng pagsisinungaling or may tinakpan ka na pagsisinungaling, it may maapektuhan ang outcome ng kaso, ang merits ng kaso, or outcome or merits of an investigation or proceeding. So, pag maapektuhan yun, kasi minsan tao lang tayo, minsan nakakamali tayo sa pagsasabi. Pero pag yung sinasabi mo, hindi naman material yung conflicting statement mo, hindi yung matatawag na perjury. Matatawag na perjury yan, pag yung sinasabi mo, it might affect the context of your story. Context of your story in your affidavit. We say context of your story, of your affidavit, pwede ka nagsasabi ng pagsisinungaling or may
tinatago mo ang katotohanan through your affidavit and you twisted the facts. And that facts is material because it might affect the outcome or merits of the case. You see, outcome of merits, dahil sa pagsisinungaling mo na yan, yung may tinatago ka na statement na apektuhan ang investigasyon sa kaso, na apektuhan ang merits sa kaso, na apektuhan ang proceeding sa kaso dahil sa pagsisinungaling mo or pagtatago mo ng katotohanan or you twisted or edited facts. So, may dapat talaga, Attorney Mark, may intent. May intent and yung sinasabi mo, kailangan material. Material. Kung example, may konting ka lang pagsisinungaling. Okay? Example, pumunta ako doon alauna. Tapos hindi pala alauna. Kung hindi, 1:30 ka, late ka lang ng 30 minutes, 1:30 ka pala pumunta. Hindi yan material facts. Ha? Hindi yan material facts. Pero pag may sinasabi ka doon na iba na ang story. Example, pumunta ka ng Butuan. Pero hindi pala. Pumunta ka pala ng Baguio. Tapos, paano ka pumunta ng Butuan kung ang krimen nangyari sa Baguio? O yun, twisted, yung tinatawag na material na yun because it might affect the outcome, it might affect the merits, it might affect yung tinatawag na merits of the case or proceedings or investigation. Okay.